Sa episode na ito, may binalikan akong raw spot dito sa General Nakar, isang solid na spot dito sa gilid ng dagat. May payapang kapaligiran at mga dambuhalang alon ng karagatan. Kasama ang mga kaibigan, magre-relax tayo sa tahimik na lugar, luluto ng masarap na pagkain at mag-i-explore sa kalikasan ng General Nakar, Quezon. Isang simple at kalmadong moto camping adventure. Tara at samahan nyo kaming huminga muna ng saglit. Dito natin simulan ang kwento ng ating biyahe sa napakalamig at punong-puno ng fog na kalsada ng Infanta, Quezon. Ang destinasyon namin ay papuntang General Nakar, Quezon. May babalikan lang kasi akong raw camping spot sa gilid ng dagat. Bigla ang lakad lang kasama ang mga kaibigan kong si Mike at si Odell. Gamit nila yung mga bago nilang motor na Ranger 115 FKM. Oras na daw para masubukan nila sa isang moto camping adventure ang mga bagong bili nilang motor. At dahil nasa upgrade stage yung ating Axis 125 ay itong Adventure NMAX muna ang ating gagamitin. Adventure NMAX ang tawag ko dito sa build na to, pambalagbagang motor para sa mga pambalagbagang adventure. Sa arko pa lang na Infanta ay may minor na aberya na kaagad. Hindi ko napansin na malambot pala ang gulong ko bago ako umalis ng bahay. Mabuti na lang at lagi akong may dalang portable tire inflator. Mabisa ito sa mga kagaya ko na mahilig magbiyahe. The best talagang dumaan dito kapag ang ruta mo ay papuntang Infanta, Real at Nakar, Quezon. Napaka-solid dumaan dito. Although madalas yung uulanin ka talaga pero worth it naman yung mga tanawin na masasaksihan mo. Gabi na nang makapasok kami ng General Nakar. Namili lang kami ng aming mga kakailanganin, nagpakarga ng gas at saka dumiretso na sa trail. Mula dito ay off-road na lahat ng ruta na aming madadaanan. Bago kami magpatuloy sa trail, naalala namin na magbawas muna ng hangin sa mga gulong para mas kumapit at lumapat ito sa ganitong klaseng kalsada. Tigas nito pre. Bawasan na natin konti. Madilim yung naging biyahe namin pero ayos lang naman dahil magkakasama kaming tatlo. Dagdag mo pa na napakalinaw ng mga stock na ilaw ng motor nila na akala mo ay naka-auxiliary lights. Ang ilang tulay na to pre? Pangatlong tulay. Pangatlong tulay. Hindi ako kita. Pangatlong tulay pero parang may isa pa yata. Yung putol. Sa pagkakatanda ko, 3 or 4 na tulay na kahoy yung madadaanan namin bago namin marating yung spot. Halos 1 taon na kasi nung huli akong makapunta rito kaya medyo hindi ko natanda yung ruta. Pagkatapos ng almost 2 hours na rough road na kalsada ay narating na namin yung spot. Sabi ko sa'yo pre, lakas ang alon dyan. Bawal liguan. Dahan-dahan lang palusong pre ah. Sino tong nasa unahan? Si Mike? Scout lang tayo ng flat grounds kaya sabi ko sa'yo dala ka ng hamok eh. Hindi lang ma-appreciate yung lugar kasi madilim na pero bukas sa umaga napaka-solid itong spot na to. Medyo nakakatakot lang yung laki ng alon na akala mo parang may tsunami. Pwede ka dito oh. Tapos dito na kayo maghahamok. At pagkatapos makapag-setup ng tarp at duyan, nagluto na kami ng aming hapunan. Kagaya nung iluto ko dun sa nag-private campsite kami sa May Palaya. Ito yung gagawin natin ngayon. Chicken siya na nilagay lang sa foil. Medyo maliit nga lang yung foil natin kaya pinagsiksikan ko na lang yung malalaking manok. At hindi ko nalalagyan ng patatas. Ano na lang, yung garlic tsaka yung mantikilya. Yan. Salang na natin dun sa baga. Sabihin mo Nel, pag nag-aamoy sunog na, pag hindi na mabango, ibig sabihin luto na yun. May nabili ako online na origami plate para sa mga tamad magbitbit ng mga malalaking gamit. Maganda to.
i-assemble mo lang siya. Depende kung ano yung nabili mo. Itong binili ko ay plate. Meron din siya mga mangkok, may baso. Meron din yung drip ng brewed coffee. Maganda to kapag gusto mo ng pack light kasi hindi mo na kailangan magdala ng mga bulky na plato dahil i-assemble mo lang siya. So, instantly, meron ka ng plate. Medyo malapit na maluto yung ating ulam. Yung rice natin, naka-ready na rin naman. After nito, kain na tayo. Check na natin yung chicken kung luto na. Uy! Siya nga pala, hammock gaming tayo ngayon at itong hammock na gagamitin ko ay bago, gawa ng tropa. Bukas ko na lang i-detalye sa inyo. Dahil late na yung naging tulog namin nung gabi, hinayaan na lang muna namin na makapagpahinga ang aming mga sarili. Hindi kami nag-set ng gising namin sa umaga, basta kung anong oras magising, yun na yun. Napakasarap din kasing matulog sa duyan habang hiniheli ka ng lamig ng gabi at ng tunog ng alon ng dalampasigan. Bukod sa pagkatulala sa umaga pagkagising, nakagawian ko na din na mag-explore sa paligid ng spot. Ito kasi yung chance na makapaghanap ka ng mga resources sa paligid na makapakinabangan mo. Ito yung spot namin. Hammock gaming lang kami ni Onel. Tapos si Mike ay nag-tent. Kasi nakalimutan niya magdala ng hammock eh. Yung mga motor namin. Yung motor ng mga kasama ko ay FKM yun. Yung halo no. Kung hindi ka makakaahon kapag lumusong ka dun sa dagat. Sobrang lakas ng alon. Lalaki. Tangkad oh. Hindi siya okay liguan. Saan kaya nang galing to? Mula dun sa dagat o galing dun sa taas ng bundok? Tagal na siguro nito dito. May breakwater dun oh. Tubig tabang siguro to. Malinis naman eh. Kasi wala nang bahay dun eh. Walang bahay sa banda ron. Bundok na yan eh. So yung pinanggagalingan nitong tubig na to, galing na siguro sa bundok, sa taas. Ito na yung ating pang hugas-hugas na tubig. Gamit itong collapsible bucket. Yan. Useful to kapag ganitong mga nasa outdoor kayo at wala kayong siguradong kuhaan ng tubig. Kahit yung mga panghugas-hugas lang, baon kayo nito para makakapag-store kayo, makakapag-igib kayo ng tubig dun sa campsite nyo. Timpla muna tayo ng kape. Ito lang yung breakfast natin. Tapos meron tayong baong hopya. Pagsalu-saluhan na lang natin. Ayun, nagpunta ako. Hindi makakabawi, hindi ako pantog. Madalas sa mga moto camping ko, ito yung dinadala kong power bank kasi napakakunat nito. Tapos meron siyang 3 port na pwede mo pagsabay-sabay i-charge yung mga devices. Pero, ang problema ko dito, kapag on the go na sa biyahe, nasa pinakailalim kasi ng compartment to kasi nga mabigat. At hindi naman siya magandang
dalhin, bit-bit mo ganito, tapos cellphone lang naman i-charge mo. Kaya nagdadala ako ng mas maliit dito na power bank. Itong OraShare din. Actually, naka-charge yung drone ko eh. Kasi wala akong extra cord eh. Ang kagandahan dito, meron na siyang kasamang cord. Ang galing ko muna. Ito yung binibit-bit ko kapag gusto kong may power bank ako sa mga bulsa ko o di kaya sa bag na dala-dala ko. Gaya nung TBG belt bag ko. Doon ko nilalagay ito eh. Kagandahan dito, meron na siyang dalawang mga cords na built-in. Hindi mo na kailangan gamitan ng power cord. Meron na siyang dalawa. Isang Type-C at saka isang Lightning. Kagandahan dito, yun nga, handy siya. Unlike dun sa pinakita ko kanina, yung OraShare na malaki. Although makunat siya, ito naman, for emergency purposes ko lang siyang ginagamit. Yan. OraShare. Hindi ko alam kung bakit nagtitrend ang OraShare. O dahil medyo well-known na yung kanyang brand. Pero I think maganda talaga yung mga product niya kasi maraming bumibili. Tsaka okay naman yung mga reviews. Kung trip niyo yung mga ganitong item ni OraShare, lalagay ko na lang sa pin comment yung link kung gusto yung umorder. The best talaga yung OraShare pagdating sa power bank at saka sa ano pa nga ba isa nilang item? Mga mga electric fan, yung mga portable, yung mga waist fan kagaya nun. OraShare. Kung mahilig ka mag-travel, adventure, or moto camping kagaya ng ginagawa ko. Lalo na pag mga raw spot, wala kasing mga outlet sa mga raw spot, unlike sa mga private campsite. Pwede kayong magdala nito. Isang handy na power bank at isang pangbardagulan na power bank. Ito, OraShare din. Nasa pin comment. Flex ko lang yung hammock ng ating tropa na si Direk Gino. Ito yung naging tulugan ko kagabi. Katabi ko si Onel, ito yung sa kanya. Ito sa tropa din to, kay Boss Drew. Gawa ni T/G. Pero alam ko wala na siyang stock nito eh. Nag-stop na siya ng production. So meron siyang tatlong layer. Itong outer layer niya at yung middle layer niya, same lang din siya dito. Yun yung pwede mong isarado gamit yung zipper. Tapos yung outer layer niya ay itong net. So pwede mo siyang hatiin. Kung gusto mong naka-open lang yung pinaka kukun niya at net lang ang gagamitin mo, ma-access mo na siya dito sa loob. Hindi mo na kailangan bumaba. So pwede mo isarado dito, tapos naka-open lang yung gitnang layer. Or pwede naman kapag ayaw mong magkulambo, tipong malamig yung spot, ito na lang yung sasarado mo. Itong nasa gitnang layer. Di-zipper din siya. Kapag bumili ka ng hammock ni Direk Gino, may kasama na siyang strap. Ito. At carabiner. Kung gusto nyo umorder, mag-PM lang kayo sa page ni Direk Gino sa kanyang Facebook page. Or di kaya pwede kayo mag-order sa memory.ph. Sa Quezon City branch lang siya available. So, pwede kayo mag-PM sa kanila or mag-drop by kayo sa shop nila Boss Roland sa memory.ph. Sasabihin nyo lang, bili kayo ng hammock ni Direk Gino. Yeah. Ang galing, may patungan pa. Hindi patong yung ating kape. Ay. Tambay muna tayo saglit. Mga 30 minutes. Alis na kami dito sa spot. Ganda pagmasdan nung alon eh. Tapos yung tunog niya kagabi, habang natutulog kami, parang nangihele yung tunog ng alon. Noong una, nung bago naming narating tong spot na to, pagkabungad sa amin nung malalaking alon, medyo nag-worry kami. Kasi talagang ang tataas ng alon. Kita nyo naman ngayon eh. Sobrang lalaki ng alon. Kaya nangamba kami kagabi na baka umabot dun sa spot namin. Pero nung napansin namin na kaka-low tide lang at medyo may marka pa dito sa mga bato yung inabot ng high tide, naging kampante na rin kami. Kasi hanggang dito lang sa
first row ng mga coconut yung inaabot ng alon. Kaya medyo gumaan-gaan yung pakiramdam namin at naging at ease kami dun sa spot namin. At napakalamig nung madaling araw. Solid yung lamig. Yung hampas ba ng hangin na kasama yung malamig na simoy ng hangin. Sarap. Nakaka-relax habang natutulog ka. Tapos sinasabayan pa nung tunog ng alon. Paka-relaxing. Sarap huminga. Actually, itong lakad namin, itong Romoto camping na to, dito sa General na kami. Ano lang to, parang ang patanggal ano lang ba? Patanggal stress lang ba? Kung sa tingin mo ay burnout ka na sa daily routine mo sa buhay, baka oras na para subukan mo yung mga bagay na magpapakalma sa'yo. Itong pagka-camping ang isa sa mga bagay na nagpapagaan at nagpapawala ng stress ko. Malay mo, sa ganitong activity mo din mahanap yung kapayapaan na hinahanap mo. Pre, dahan-dahan kayo sa sa linya ng kalsada kasi mabibilis mga lokal dito. Oo. Huwag kayong kumpiyansa sa lapad ng kalsada kasi palipat-lipat yan sila eh. Habang papalabas ng trail, nagkaayaan kami na humanap ng ilog na mapaliliguan. Magtatanghali na kasi kaya sobrang init ng panahon. Kaya bago umuwi, magbababad muna kami sa ilog. Scout muna natin itong straight na spot na to. Uy! Siyempre oh! Sabi diretso muna natin to. Ala! May aso, Mike! Mike! May aso! Bilisan mo! Malaglag ka dyan. Bago umuwi, ilog muna kami para pang-refresh lang. Napakainit dito sa Nakar, pero napakaganda. Sama nga pala natin yan si Dambi. Dambi, uy! Sabi lang sa agos. Ayun yung mga motor namin sa kabilang side ng ilog. Bago umuwi, palamig muna tayo ng katawan. Pakainit dito sa Nakar. Let's go! Swimming time! Lahat tayo ay may responsibilidad sa buhay. Kung minsan, umiikot na lang yung mundo natin sa mga nakagawian.
Dahilan para makulong tayo sa isang kwadradong mundo, mga paulit-ulit na bagay na para bang walang katapusan. Hindi masama ang magpahinga at hindi pagkalimot sa responsibilidad ang paghahanap ng pansariling kapayapaan.